reparation for sins, and the reunion of all Christians. I offer them for the intentions of our bishops, the clergy, and all apostles of prayer, and in particular, for the intentions of the Holy Father for this month of December. We pray that our personal relationship with Jesus Christ be nourished by the Word of God and a life of prayer. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po, magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay nasa ika-9 na araw na po tayo ng simbang gabi. Ang mamuno po sa pagdiriwang natin ngayon, Reverendo Padre Benny Tuason. Iyo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon, ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasakluban ng kasamaan at kamatayan. Kaysa rin ang mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan at ng buong sangkatauhan
na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayong nasisilayan na natin ang unang sikat ng bukang liwayway, lubusang ganap ang ating pagdiriwang sapagkat tunay ngang sumilay na ang ating kaligtasan. So, ihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang, tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating bigyang papuri ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, kaldero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya gidambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyon ay sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel.
Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko na ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako naman ay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo ay laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong sandaigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway
at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So sa wakas, tayo ay dumating sa huling simbang gabi o simbang madaling araw. Ito na yung huling umaga na kayo gigising ng maaga unless normal sa inyo to. At yung ating mga sakripisyo ay sana ay magkaroon ng bunga. At ang bungang inaasahan ay katulad ng sinabi natin noong nakaraan o nung unang misa, kung maalala nyo, pinaalala ko, hindi tayo nagsisimbang gabi dahil lamang sa ito'y nakagawian o mairaos natin ang siyam na gabing ito o siyam na madaling araw o kaya tayo ay merong intensyon. Hindi yun masama, subalit hindi yun ang pinakadiwa nitong ginagawa natin. Ang layunin nito ay ihanda tayo sa pagdating ng Panginoon at walang pinakamabisa, pinakamagandang paraan o kalagayan bilang isang karapat-dapat na mag-welcome sa pagdating ng Panginoon ay yung taong nakipagbalik loob sa Diyos, yung taong nakipagbati sa Diyos, yung taong nangangako na magiging tapat sa Diyos na tapat sa atin. So manawari, nakarating kayo sa ganyang kalagayan at kung hindi pa naman huli ang lahat. If we are to make Christmas meaningful, really meaningful, it is what is required. Kakalungkot, may mga tao na maririnig ka, pag tinanong, kumusta pa yung Pasko mo? Ang isasagot ay malungkot. Lagi na lang ganun, malungkot. Malungkot dahil may pandemya. Malungkot dahil walang trabaho. Malungkot dahil kulang sa kabuhayan. Malungkot dahil walang boyfriend, walang girlfriend. Hindi naman masama. Pero wag naman nating ibaba. We don't reduce Christmas that way. Dahil hindi po yung mga yon ang concern. Kahit walang Pasko, malungkot pa rin kayo dahil sa mga bagay na yun. Pero Christmas, itong Paskong ito, ay dahil darating ang Panginoon. At sa kanyang pagdating, ay dala niya ang katuparan ng kanyang mga pangako. At kahit anong kalagayan natin sa buhay, maaari at lagi na ang Pasko ay magiging makabuluhan at mahalaga. Katulad ng pagbasa natin ngayon, ito yung Magnificat ni Zacarias. The other day, narinig natin yung Magnificat ng Mahal na Birheng Maria. Ngayon naman, ito yung panalangin ng ama ni Juan. At tungkol din yon sa pagbabakas, pagbabalik tanaw sa ano ba ang ginawa ng Diyos. Ito ay panalangin ng pasasalamat. Ito ay panalangin ng pagpupugay, pagbibigay
pagbibigay ng call this praise, no? Ng paghanga sa ginawa ng Diyos. So sinabi dito ni Zacarias na nangako ang Diyos. Nangako siya na tayo ay kanyang ipagsasanggalang sa mga kaaway. At ginawa niya yon. Nangako rin siya na patatawarin niya, uunawain ang ating mga magulang. Ginawa niya rin yon. Hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos ang kanyang mga pangako. At matatandaan natin yung isang pangako na ginawa niya nung panahon ni Noe. Nung ang sitwasyon noon ay napakamakasalanan ng tao. At dahil makasalanan ng tao, nagalit ang Diyos. At siya ay nagbanta ng baha sa sanlibutan. At iniligtas niya lang si Noe at kanyang mga pamilya at ibang mga hayop. But after that, di ba, kung familiar kayo sa Genesis, sa ating Biblia, hindi nagustuhan ng Diyos yung kanyang ginawa. At dahil doon, nangako ang Diyos, hindi ko na muling lilipulin ang tao. He promised never to do that again. And as a proof, no, sabi ng Diyos, bilang pruweba, hanggat nakikita nyo ang bahaghari, as long as you see the rainbow, and the rainbow usually comes after the rain, tapat ako sa aking pangako. Now, let me ask you, nakakakita pa ba kayo ng rainbow? Oo. Nakakakita pa tayo ng bahaghari hanggang ngayon. At habang nakikita natin ang bagharing yan, sinasabi ng Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. At totoo. Kasi kung tutuusin, yung panahon natin ngayon, kumpara sa panahon ni Noe, mas makasalanan ng tao. Mas matitindi yung kasalanan natin ngayon kaysa noon. At kung siguro pareho lang ang pagtingin ng Diyos, baka matagal na rin tayong nilipol dahil sa mga kasalanang ginagawa natin. Alam natin yan. Alam natin yan dahil yung mga sarili lang nating kasalanan na hindi alam ng iba, pero alam ng Diyos ay karumal-dumal at hindi karapat-dapat. Kaya nga merong mahalaga yung utos na huwag kang manghuhusga. Kasi alam natin na tayo mismo maraming mga pagkukulang. Pero sinasabi nga ng mga environmentalist, yung mga siyentista, totoo, hindi nga magugunaw ang mundo dahil hindi gagawin ng Diyos. Pero magugunaw pa rin ang mundo dahil sa ating kagagawan. Ano? Natakpan na ng pandemya yung issue niyan tungkol sa climate change at global warming. Pero patuloy yan. No? But that's another story. But going back, no? So tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At sa pagdaan ng panahon, ganun pa rin ang nangyayari. At alam nga natin, ito nga yung pinagdiriwang natin, nangako ang Diyos na ipadadala niya ang tagapagligtas. And now, He did it in a way na sana ay maantig ang ating kalooban. Hindi dahil sa hindi na paglipol. Paano ginawa niya? Yung pinili niya yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, nagkatawang tao, yun ang ipagdiriwang natin bukas. At siya ay naghirap at namatay para sa atin. No? Siguro bato na lang o bakal na lang yung puso ng taong hindi maantig sa kanyang ginawa ng Diyos. Imagine niyo, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para makipagkasundo sa atin, tayo naman ang nagkasala, tayo naman ang nagkulang, and yet siya yung nag-aabot ng kanyang kamay. At paano niya inabot yun? Inialay niya yung kanyang anak. Oh, eto, yung anak ko. Diyos yan, ha? Magkakatawang tao para sa inyo. Mabubuhay kasama ninyo. Magtuturo, ipakikita na maaaring maging banal ang tao kahit na nasa ganyang kalagayan. At ang pinakasukdulan ay namatay para sa atin. Yan. Kaya yan ang ating simbolo ng pananampalataya. Pinapaalala sa atin
na ang Diyos ay namatay para sa atin. Walang makakagawa niyan sa atin. Bihira yan taong magpapakamatay para sa iyo o mamamatay para sa iyo, sorry. At yan ang ginawa ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo, namatay siya para sa atin. Yan yung pangako na tinupad. No? Kaya lang yung mga Hudyo hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na siya yung kanilang inaantay. Pero tayo naniniwala na ang Mesiyas ay ang Panginoong Kristo at siya ang katuparan ng pangako ng Diyos. So, ang Diyos tapat at ang kanyang pagmamahal ay walang maliw. So, nasa ng diferensya? Hindi sa Diyos. Wala sa Diyos ang pagkukulang. Nasa atin. And I think, rather than think about what God is lacking or what God is not doing, no, na hindi naman totoo, ano ba yung pagkukulang natin? Ano ba yung hindi natin ginagawa? O ano yung kawalang katapatang ginagawa natin? Our unfaithfulness, rather than God's faithfulness is being questioned, let us question our own faithfulness. Dahil tayo naman ang hindi naging tapat sa sumpaan natin sa Diyos. Ano ba yung sumpaan? Ang sabi ng Diyos, kayo, ako, ang inyong magiging Diyos, at kayo ang aking magiging bayan. Meaning, pangangalagaan ko kayo dahil ako ang inyong Diyos, pero magiging tapat kayo sa akin dahil kayo ang aking bayan. In many cases, even in the Old Testament, the story, no, recurring story, yung refrain, yung paulit-ulit na nangyayari, laging salawahan ng tao at ang Diyos ay laging tapat. May panahon pa doon, siguro may panahon ako mga 2 minutes, no? May panahon pa doon, hinamon pa ng tao ang Diyos. I don't know, no, what you should not do this. I don't know whether you're familiar with the story of Jephthah. No? Itong si Jephthah, pwede niyong i-google, no? Basahin niyo yung buong istorya. Pero in summary, siya ay isang namumuno na lumalaban sa isang gera o it's a battle, no? Kasi noon ganun no? Ang Israel sasakupin, lalabanan ng kalaban at ang Diyos ipapagsanggalang. Yun yung pangako. I will protect you, the Lord said. Pero itong si Jephthah na namumuno, nagduda. Kasi siguro nakita niya sa dami ng kaaway at siguro sa kahinaan lang, nagduda siya. At sa kanyang pagdududa sa Diyos, gumawa siya ng isang pangako. Pangako na naghahamon, no? Listen to this. Pangako na nanghahamon sa kakayahan ng Diyos. Ano yung pangako niya? Panginoon, pag pinanalo mo ko sa labanang ito, ang unang taong makikita ko pagbalik ko matapos pagkapanalo, iaalay ko sa inyo. Uso noon yun, no? Yung iaalay ang mga tao para sa Panginoon. So anyway, anong nangyari? To make the long story short, tinalo siya ng Diyos, kinol. Ganun pala, okay, sige, nanalo. So ngayon, pauwi na siya. At nung pag-uwi niya, sino yung una niyang nakita na iaalay niya sa Diyos? Yung kanyang anak na babae. And then he realized, na-realize niya kung ano yung ginawa niya. Nagkulang siya ng tiwala sa Diyos, hinamon niya pa ang Diyos, kaya ngayon, wala siyang magagawa, kundi dito pa rin yung kanyang binitiwan. Sinabi niya sa anak niya, nagluksa yung anak at inalay. Well, so you say it's so cruel, but that's not the point. The point is, when you doubt God, do not ever challenge the Lord. At palagi ko may mga taong gumagawa niyan sa atin, di ba? Halos samunin natin ang Diyos para padama ang kanyang kapangyarihan. Pero at what consequence? So, pinapaalala sa atin ni Zacarias, itong pagbasa natin ngayon, na tapat ang Diyos, tayo maging tapat sa Kanya. And that faithfulness, as a response to God's faithfulness, will bring us goodness. No? At yan ang sinabi ni Mother Teresa ng Calcutta, no, bilang pagtatapos sa ating pagninilay. Sabi niya,
faithfulness more than success. Isipin niyo yun. Faithfulness more than success. Sa halip na ang hangarin natin sa buhay ay tagumpay lamang na magdudulot sa atin ng karangyaan at katanyagan at kapangyarihan at iba pang mga bagay na magbibigay sa atin ng magandang buhay dito sa mundo, hangarin din natin o mas hangarin natin ang katapatan sa Diyos. Bakit? Kasi ang success hanggang dito lang. But faithfulness will lead us to everlasting life. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumulog tayo sa Ama upang pagkalooban niya tayo ng mga biyayang nagbubukal sa kanyang mabuting kalooban. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, tanglawan mo ng iyong liwanag at karunungan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, bigyang lakas ang mga nanghihina, pasiglahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mag-anak at ang mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, akayin mo ang mga namayapa naming kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang sa aming pananabik matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak na si Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming handog ang dinapayan, alak
upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain malaon ang liha ay muling magsasaya. Pananariwan mabubulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din naming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Huwag kang matakot, lakasan ang loob, darating na ang Panginoong Diyos. At ililigtas ka sa kamay ng mga kaaway. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din naming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspos sa sinupupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao't magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaititubig, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang paalala. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa friendship table sa may gilid ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Meron din pong mga parol na itinitinda ang mga kabataan ng ating parokya sa may gilid ng simbahan. Ang kikitain po nito ay mapupunta sa 2M, 4M project ng simbahan. Tuloy ang misyon ng simbahan. Upang mapadali ang pagpasok sa simbahan, pwede pong magdala ng sariling contact tracing form kung saan nakasulat na ang name, address at phone number. Ibigay ito sa namamahala ng registration at hingin ang inyong seat number. Ang mga misa po natin mamayang gabi, bisperas ng Kapaskuhan, ay 8 p.m. at 10 p.m. Wala pong alas 6 na gabing misa. Pasalamatan din po natin ang mga nagsipag-alay sa misa natin ngayon. Ang Ministry for Children's Education and Catechesis sa pamumuno ni Brother Jerome Manalo at Social Services and Development Ministry sa pamumuno ni Sister Letty Calabia. Pakiusap po sa lahat, pakitaas sa mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Liwanag sa bukang liwayway, sa gisang ng may bagong buhay. Pasko ay ang pagbabago sa buhay ng tao. Liwanag sa bukang liwayway, sa gisang ng may bagong buhay. Pasko ay ang pagbabago sa buhay ng tao. May balita mula sa langit, Pasko ng tao ay mapait, anak ng Diyos ay palirin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal
pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.